Kami po yun! Nagbabalik ang tandem ng bayan with the Christian, your source, your sores. And Robert Mano. Ulit-ulit. At syempre, may updated tayo na announcement, partner, galing dyan sa NGCP Yes. para sa mga nasa Visayas Grid. Sa mo dinala. Yan. Kanina, di ba ang sabi natin, lifted na yung red alert. Aha. Pero may bago pong update ang NGCP. Yellow alert po from 4 p.m. to 8 p.m. mamaya. Ayan. Yan po dahil po Visayas Grid. Yes, dahil po sa unavailability ng Visayas large coal plants at apat po yan. Lima na large coal plants po unavailability. Oh, yan ha. 4 p.m. to 8 p.m. po ang yellow alert ng Visayas Grid. Samantala, pag-usapan pa rin po natin siyempre yung mga pag-uulan, bagyo, habagat na nararanasan natin. Alerto sa bagyong Maymay at Habagat. Makakausap po natin ang Assistant Department Head, PDRRMO Pangasinan, si Miss Avenix Arenas. Good morning, Ma'am. Christian at Robert sa Tandem ng Bayan. Hi ma'am, welcome back. Magandang umaga po, Sir Christian and Sir Robert. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig and viewers. Opo. Ma'am, kami po ay makikibalita ulit after nung itong dumadaan nga po itong bagyong Maymay na ito. Kumusta po ngayon ang Pangasinan? Sir Robert, Sir Christian, so sa ngayon, 3 bayan na lang dito sa Pangasinan ay under storm signal number 1. The rest ay lifted na. So ngayon, nakakaranas ang probinsya ng Pangasinan ng light to moderate rain at times heavy. So, because of that, meron tayong sa ating 24 sa round the clock na monitoring natin, meron tayong 5 ikang syudad, that is Dagupan City, at 4 na bayan ang kasalukuyan ay may pagbaha. Although hindi naman the whole of the may certain areas lang, may certain barangay. Yung pong baha na binabanggit nyo, ma'am, ano po mga bayan ito na may portion sa kanila na may baha at gaano po kataas yung baha na ito? Sa Dagupan City, Calasiao, Lingayen, Pusurubio, sa Cabalungaw. Yung sa Calasiao kasi talagang for the last ito yung perennial area na binabaha talaga kasi along the Marusay River, ito Sinukalan. So, more than 1 foot ang level ng tubig baha sa mga nasabing mga area na flooded. Opo, ibig sabihin po ay passable naman po, nadadaanan po ng mga sasakyan at pwede pong lakaran ng tao yung mga lugar na yan. Sir, sa national roads, wala po tayong problema. All national highways are passable. Yung mga barangay roads lang. Opo. Lalong-lalo na sa may Calasiao dahil pababa kasi yun Pababa na at may along Marusay River pa ito. So, since bumababa na yung upstream water, rainwater from upstream, so dumadagdag na. Although dumadagdag na ang water level sa naturang ilog yung sa Marusay, pero sa ngayon ay wala pa naman sa critical level yung water. Opo. Yung river na yon. Bukod po doon sa bahana na report natin, meron po bang landslide, paghuhupo ng lupa? Meron tayong na-report na isang landslide. Tapos yung nagkaroon ng problem sa water station, pero yung isa ay okay na. Isa na lang ang nire-restore pa rin sa Alaminos City. Opo. Sa evacuees naman, ma'am, meron po ba tayo, nadagdagan po ba yung mga na-report natin kahapon or may mga umuwi na rin po? Sa Bani, meron pa rin 21 families, saka 65 individuals. Ito yung nadagdag. Sa bayan ng Agno, may isang family, tapos 2 individuals. So, all in all, merong 23 families sa evacuation center that is equivalent to 67 individuals. Ang reason is
preemptive evacuation. Opo, at ito po ay para sa kabuuan na po ng Pangasinan, yung bilang po na yon, na 23 families. Yes po, sir. Opo. At sa ngayon po ba, kamusta po ang kanilang kalagayan? May mga naiabot na po bang tulong sa kanila? Tama po yun, sir. Sir, so ang LGU ng Banisa Kaagno ay nagbigay na ng tulong, assistance sa kanilang mga evacuee. Yung pong suspension natin ng pasok sa mga eskwelahan, sa local offices po dyan, ano po ang abiso mula Pangasinan PDRMO, ma'am? Sir Christian, Sir Robert, nagpalabas kasi ang Presidential Communications Office ng Memorandum Circular number 122 na kasali ang Pangasinan na dineclare ng suspension of all of classes in all levels sa work in government offices or an institutions. So, wala pong work. I-adapt po yan ng provincial government ng Pangasinan. Opo, opo. And then doon po, ma'am, syempre, bukod po dito, doon sa mga negosyo naman po dyan sa Pangasinan, naka-open na po ba ngayon yung mga groceries? Yes. Available naman po para sa mga residente po dyan? Tama po yun, So, available ang ating mga negosyo. When it comes to food, mga basic needs naman, ay open. At the same time, idagdag ko lang, sa power interruption, wala pong na-report dito sa opisina ng bayan na may power interruption. Sa telecoms naman, wala rin kaming na-report. Wala din kaming na-receive na report na nakaroon ng interruption sa kung may problema sa telecoms. Yun lang na nabanggit ko kanina, yung water station, pero nire-restore na siya. Opo. Wala naman pong mga na-report na nawawala or nasaktan po? Meron kaming na-receive na report, although for verification pa. Opo. Ano pong nangyari doon sa report, ma'am? Missing siya, although na-retrieve na siya, pero click muna kami ng certification o yung verification, confirmation na typhoon-related siya. Opo. Pero anong nangyari sa kanya, Opo, ma'am? anong nature, ma'am? When you say retrieve? Ayon sa instant report na sinabmit sa amin, ay lumabas siya sa kasagsagan ng ulan dahil kukunin niya yung motor niya, pero kumbaga inano siya ng agos ng tubig. So, yun. Opo. Naanod Opo. at nalunod. Ganun po ang nangyari, ma'am. Pero pending pa doon sa pag-categorize, kumbaga kung talagang i-considered siya as related incident dito sa bagyo. Tama po yun, sir. Opo. Pero ito pong So, kailangan po na namin ng certification. Opo. Opo. Pero ito naman po ligtas naman po ito, ma'am? Yes, sir. Go ahead. Ligtas po itong naging missing na ito? Ano po yun? Ligtas po itong tao na ito, yung na-report na missing? No. Ngayon, hindi na siya considered missing. Ano na siya? Casualty. Okay po. Patay po? Yes. Yes Opo. po. Saan nangyari to, Pero ma'am? just the same, Opo. Saang bayan? just the same, kuha muna kami ng certification mula sa Yes, DILC. yes, ma'am. Yes. Sila naman ang in charge sa Tama. sa MDM. Saang bayan to nangyari, ma'am? Management of the Dead and Missing. Opo. Sa may Alamino City. Ayun, Okay opo. po. Other than that, wala naman na pong na-report sa inyo dyan sa... Wala na po. Okay. Wala na. Kumusta po ang weather ngayon? Ulitin ko, that is for verification pa. Yes, Yung ma'am. typhoon Tama related. yan. That is for verification. Hindi pa kinukumpirma ng PDRRMO ng Pangasinan na typhoon-related Yes. yung pagkamatay ng isang individual. Kaya hintayin po natin yung certification, ha? At Doon update din po. Yeah, kasi wala pa kaming nare-receive na certification mula sa DILG. Opo. Kumusta po weather dyan, ma'am? Sa ngayon, maulan. Kagabi pa, kahapon pa maulan. Malakas, Kagabi, ma'am? Malakas? tapos ngayon, light to moderate rain, sir. Oh, pero tuloy-tuloy po. Yes, tuloy-tuloy. Ay, Okay nako. Hopefully, hata na, since
yellow rainfall level kasi ang Oo nga Pangasinan. po eh. Sige Because po. dahil sa bagyong ano. Ma'am, maraming salamat at mag-iingat po kayo Ingat dyan. ma'am, thank you. Kayo din po. Marami pong salamat. Si Miss Avenix Arenas, ang Assistant Department Head ng PDRRMO Pangasinan. Mula po sa Pangasinan, partner, may abiso na inilabas yung Pag-asa sapagkat po naglabas ng rainfall warning eh. Ito po as of 8 a.m. Red warning sa La Union at sa Benguet. Ibig sabihin, naku, napakalalakas sa mga pag-ulan po ang aasahan nyo po dito sa La Union at maging sa Benguet. Orange naman sa Abra at Ilocos Sur, habang yellow warning sa Ilocos Norte, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Abra, Pangasinan. At light to moderate to at times heavy rains ang inaasahan sa Aurora, Cagayan sa susunod po na